Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang RH. Pilipinas, ang oras po 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. At ito pong una dahil sa most recent survey, sa mga magkakasunod-sunod na surveys, no? Nangunguna po ang DZRH sa Metro at Mega Manila. At syempre, ang programa natin ay nangunguna din sa ating time slot. So maraming salamat po sa inyo. Usapang
legal. Yan tayo, medyo mayabang tayo ngayon. Kailangan din nating ipagyabangan, no? Dahil ang ito po ay resulta naman ng pagtangkilik ninyo, no, sa DZRH at sa ating programa. Maganda po ang ating talakayan tonight dahil po may kinalaman sa mga pangyayari. Sabi nung isang nabasa ko sa social media, nabasa ko sa Instagram. Actually pina-follow ko siya kilala ko yung nag-post nito. Sabi niya, perfect pair pala, no? Perfect pairing ang salad at ang posas. No, nakakatawa lang pakinggan, ano. Pero ito po ay nangyari nitong mga nagdaang araw, ano. Dahil meron pong isang social media personality na bumisita pa siya sa amin na naposasan habang kumakain ng salad, habang nagva-vlog, no. Nagla-live sa social media. Alam mo ba, would you know Don Carlos? Ano bang surname mo, Don? Ano? Don Bagtas. Mas gusto ko yung Carlos Don Bagtas kung saan ito nangyari. Parang Parañaque ba? Sa Parañaque ba nangyari? O dito sa Pasay? Hindi ko sure kung saan nangyari but anyway, yun po ang nagkasama sa mga pinag-uusapan nitong mga nagdaang araw. Kaya naman, mayroon pong isa tayong curious na listener. Pakipost nga RHTV. Dahil ang tanong, nasaan na nga ba yun? Ang tanong, Attorney Rina, good evening po. For educational purposes po, ano po ba ang ibig sabihin ng unjust vexation at ano po ang saklaw ng kasong ito? I'm asking this question po to... Ano yun? Nawala. I'm asking this question po to enlighten us, your listeners, kasi madami pong mga tao na nagpapaliwanag nito dahil sa kaso na isinampa sa isang vlogger. Subalit hindi naman sila lawyers. Naniniwala po ako na sa inyong kakayahan na maipaliwanag ito ng simple at klaro para sa aming mga tagapakinig na hindi lawyers. Salamat po and more power to you and to DZRH. Thank you very much. Usapang legal. Sa madaling salita, tatalakayin po natin ang kasong unjust vexation. At sino nga ba ang maaring makasuhan nito? Yan. Kasi yung unjust vexation, akala mo ganun-ganun na lang. Ay, attorney, ano lang naman yan multa. Hindi po. No, maaari pong may pagkakataon ng maaring makulong dahil ang sinasabi po sa ating revised penal code ay ang parusa nito ay arresto minor. No? Or pwedeng pareho or pwedeng isa lang dito, pwedeng multa, pwedeng kulong, or pwedeng both, kulong at multa. Abay, maliit-liit lang, kayang ipangutang yung multa na 40,000 pesos ang maximum. Pero hindi mo pwedeng, ikaw na lang magpakulong para sa akin, no? Kapag ka mayroong parusang kulong, dahil ito po ay 1 to 30 days na pagkakulong. Abay, yung 30 days, magbubuno ka doon, di ba? At maliban pa dyan, no? Lalabas po ang record na yan, no? Kapag ka ikaw ay convicted, meron kang criminal record, no? Kapag ka ikaw ay nag-request ng NBI clearance. Usapang legal. So ang tanong, ano nga ba ang unjust vexation? Ang unjust vexation po ay isang light offense, no? Sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Ito po yung any other coercions or unjust vexation sa Revised Penal Code, no? Ito po ay anumang gawain na walang sapat na dahilan na nakakainis, nakakaperwisyo, nakakabahala sa isang tao kahit walang pisikal o material na pinsala. Sa amin pa sa Marinduque, nakakaiyamot. Meron din bang mga salita sa inyong gano'n? Nakakaiyamot, nakakasura, no? Sabi sa amin sa Marinduque, no? Yun po ay pumapasok doon sa unjust vexation. Ito po yung ikinaso or kinahaharap na kaso, isa, no? Sa mga kinahaharap na kaso ng isang vlogger, yun pong naaresto habang kumakain ng salad, no? Kaya meron joke na perfect pairing daw yung salad at ang posas. Usapang legal. I can neither confirm nor deny kung perfect pairing sila, pero ito po ay nangyari sa totoong buhay, no? Malawak po, no, ang saklaw ng unjust vexation, no? Ito pa ay sumasaklaw sa anumang asal na kahit walang pisikal or material na pinsala ay yung unjustifiably o hindi ano ba yung unjustifiable? Hindi makatwiran, no? Na nakaka-vex, no? Sa isang inosenteng
tao. Ayan. Pero kung ikaw ang nag-umpisa, abay wala kang karapatan, no? Wala kang karapatan na magreklamo, di ba? Usapang Legal! Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Hanggang 7:30 po tayo, tinatalakay po natin ang unjust vexation. And if you have questions, no, feel free to ask 0919-282-6485. Pwede din po sa ating DZRH TV4K live stream sa YouTube bilang comment o kaya naman sa DZRH News at DZRH News Television Facebook page bilang comment sa ating live tonight. Usapang Legal! Hyper daw ako. Abay, syempre, malapit na ang sweldo eh. Maliban pa dyan, ay malapit ng mag-weekend. Pero hindi pa, bawal pang magtamad. Dahil may pasok pa bukas. Yung iba, no? Ating mga kababayan, may pasok pa sa Saturday. No? Pero sweldo na bukas, yung iba sa Saturday pa. Yan. Pero at least makakapahinga tayo saglit. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-absent bukas. Ano kayo ba to, De La Rosa, na pwedeng hindi pumasok at tatanggap ng halos 400,000 sweldo? No? Siyempre, hindi tayo ganun. No? Kapag hindi tayo pumasok, wala tayong sweldo, at kapag walang paalam o hindi justified ang ating pagliban sa ating trabaho, may memo ka galing sa HR. At kung matindi-tindi, matagal-tagal, ay maari kang masuspindi or worse, no? Matanggal, masisante sa trabaho. Usapang Hindi Legal! naman tayo Senator Bato de la Rosa na pwedeng hindi pumasok, tatanggap lang ng sweldo, di ba? Dito nga sa amin, kapag may grace period tayo, tama ako? Di ba? Meron kaming grace period dito na 15 minutes. Pero hindi po sasagarin na everyday ay may grace period na 15 minutes. Hanggang ilang beses lang pwedeng magamit yon yung grace period. Tanong mo nga kay James. Basta may ilang days lang na palugid, no? Kapag ikaw ay lumagpas na doon or lumagpas na sa kota, mayroon ng deduction doon sa sweldo. At maliban pa doon, no, meron ka ng memo. Habitual tardiness ang tawag. Usapang Legal! Kaya wala tayong karapatan na magliban ng walang sapat na dahilan, lalo na sa ating mga arawan, no? At magkano lang naman ang sweldo natin? Hindi tayo makakabuhay ng pamilya kapag hindi tayo nagtrabaho araw-araw, no? Regardless kung gaano ka traffic at kainit. Napakainit na ng panahon ngayon hindi po ba? Usapang Legal! Anyway, balikan po natin ang ating talakayan, ang unjust vexation na nagkaroon kasi kanina. Merong nagtatanong sa nabasa ko kanina tungkol sa mamaya babanggitin ko yan kung ano nga ba yung itinatanong niya kasi ayokong i-preempt, no? So, binanggit na po natin ano nga ba ang unjust vexation. Ngayon, ito yung nakakauyamot, nakakasura, no? Na hindi unjustified yung pang-iinis at pang-memerwisyo at pang-aabala, pambabahala, pambubulaho sa iyo. Although, no, marami po kasing mga maaring pasukan, no, na mga kaso pa rin. No, pero itong unjust vexation, kung wala ka ng ibang maikaso, pwedeng pumasok doon sa unjust vexation dahil iniyamot ka. 'Di ba? Kaya medyo may kalawakan po itong kaso pong ito. Ayan. Usapang Legal! So kapag walang sapat na dahilan o walang makatwirang dahilan ang pang-iiyamot sa iyo, yan, pwedeng pumasok doon sa unjust vexation. Ito pong kasong ito ay isinasampa sa mga nang iyamot sa iyo, nang sura sa iyo. At ito po ay isinasampa, pero dumadaan po ito sa barangay. Isa po ito sa mga sinasaklaw ng barangay justice system. No? Para maisampa ito sa korte, kailangan po munang dumaan kayo sa barangay, maghusay kayo doon, at kapag hindi kayo nagkasundo, magsi-certify po ang barangay, mag-i-issue ang barangay ng tinatawag na Certificate to File Action para maisampa po ninyo ang kaso sa first level court. Ano yung first level court? Pwedeng municipal trial court or metropolitan trial court. Usapang Legal! Ang tanong,
Attorney, talaga bang ganun kalaki? Kasi parang magkano nga ba yung piyansa? Parang umaabot po 120,000 ang narinig ko. Ganun ba talaga kalaki ang piyansa sa kasong unjust vexation? Ayan. Hindi po, no? In fact, no, sa atin pong rules of court, yung rules on summary procedure, discourage na po hindi na po talaga sabi nga po the court shall not issue a warrant of arrest for the arrest of the accused in criminal cases governed by summary procedure, no, except yung failure to appear despite notice or whenever required by the court. So generally po hindi nai-issuehan ng warrant of arrest ang unjust vexation. Ayan, magulat kayo paano nagkaroon ng warrant of arrest doon. Baka naman hindi po natin alam ang mga specific na circumstansya nung kaso na yun na binabanggit or itinatanong sa atin. Usapang Legal. Ayan. So magkano nga ba talaga ang piyansa? Assuming na na-issuehan ng warrant of arrest, no, ang isang taong nahaharap sa kasong unjust vexation. Doon po sa 2018 guidelines ng sa bail, no, nasa 1 to 3,000 pesos. No, ganun po ang isinasaad doon sa rules, no, ng 2018 revised bail bond guidelines. 1 to 3,000 pesos ang binabanggit. Usapang Legal. Ayan. So again, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. Tita Ami Miraflor Garcia, Jerry Sumagaysay. Magandang gabi din po sa inyo. Pengso, Mami Belen Rivera, gayon din Romel Livid. Siyempre pa, magandang gabi din po sa inyo, Tita Rose Manuba, Valentino Milena Poncha. Sabi niya, pero ang masakit na katotohanan, yung ganyang maliliit ay binibigyan agad ng pansin. Pero yung malalaking kaso at andyan lang sa paligid yung mga involved ay hindi mahuli-huli. Iba talaga yung may kinikilingan. Hindi ko po makukonfirm, hindi ko rin pwedeng i-deny. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Magdalena Martin, ang gagalangin Tondo, Maynila. Magandang gabi si Brando Landero. Wag na daw nating isama si Bato dahil nakakabulaho. Ano bang ibig sabihin? Pero totoo naman po, di ba, pag mga ordinaryong manggagawa, kapag tayo ay nagliban, di ba, wala tayong sweldo. Pero yung mga ibang tao, hindi lang si Bato, no? May mga iba pa rin pong mga opisyal ng gobyerno na lumiliban sa kanilang trabaho. Ito lang si Senator Bato kasi umabot ng halos 4 months na, no? Kung ordinary pong manggagawa, ay may memo kaagad, no? Tapos, lalo na sa pribadong sektor, ay ito pera ng gobyerno ang ibinabayad or pera ng taong bayan, sweldo natin na kinakaltasan ng tax, no? Buwan-buwan. Usapang Legal. Huwag na po tayong tumingin sa personalidad, doon po tayo titingin sa tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Lagpasan na po natin yung sinong tao ang involved. Ang tinitingnan natin, anong issue ang pinag-uusapan. Kaya hindi umaasenso ang bansa natin sa personalidad tayo nakatingin. Magandang gabi din po sa inyo, Virgilia Sakdalan. Magandang gabi din sa inyo, Ma'am Teresita Atienza. Magandang gabi kay Melvin Latrodo. At syempre pa, magandang gabi po sa iba pang mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Legal! Abay, ba't kayo nagagalit sa akin for saying something about receiving salaries kahit pa hindi pumapasok? Ay, pag kayo ba, wala bang deduction? Lilipat na nga ako ng kumpanya kung ganyan. Makalipat. Saan ba yung pinagtatrabahuan na pwedeng hindi pumasok pagkatapos itaas si sweldo ng si sweldo? Totoo po, ang mga senador po at ang mga kongresista ay hindi po saklaw ng Civil Service Commission, pero ng Civil Service Law. Pero hindi po ibig sabihin meron na silang kalayaan na gawin ang nanaisin nila. Sinasaklaw pa rin po sila ng mga batas na may kinalaman na sumasaklaw doon sa mga elected officials, At even ang Senado at ang Kongreso, meron po silang mga rules at may mekanismo po para idisiplina ang mga ganitong klase ng empleyado or elected officials natin. Kaya hindi po natin dapat pinilalagpas yung mga ganung sitwasyon. Usapang Legal! Bilang mga taxpayers, may karapatan po naman tayo na mag-demand. Lagi kong sinasabi ito, may karapatan po tayo or lagi po tayo mag-demand ng tamang serbisyo mula sa gobyerno at sa mga kawani nito. Hindi lang po natin ito karapatan, tungkulin din natin ito sa bayan. Bilang mga taxpayers, so kung sasabihin, minimum wage earner ako, attorney, hindi naman ako nagbabayad
magbayad ng buwis. Excuse me, pag bumili ka nag-grocery ka, pag may binili ka na something, no, may tax yan. So in essence, you strictly speaking, you are a taxpayer. Kapag ka nagbiyahe ka nga abroad, meron kang, ang alam ko lang kasing presyo yung economy, kasi ang economy lang ang afford ko 1,620, di ba? Kapag ka nagbiyahe ka sa ibang bansa, pag bumili ka ng gasolina, may VAT, meron pang excise tax, o di ba? Usapang Legal. O, tama, I agree with you, Ma'am Teresita Atienza. I agree with you, Papa Matt, 107. Magandang gabi po sa inyo. Bento, magandang gabi. Oo nga. Marami po ang sumasahod, hindi lang since 2022, no? Sa matagal ng panahon, no? Sumasahod pero walang ginagawa. Nangungurakot pa. Ang saklap, no? Wala po akong binabanggit na iba pagdating sa pangungurakot. Wala akong pong binabanggit na pangalan pagdating sa pangungurakot at pag-a-absent or walang ginagawa. Pero napakarami po dyan. Kayo na po ang bahalang mag-isip kung sino ang mga yan. Mas alam nyo yan. Kayo ang nakatutok sa mga balita. Usapang Legal. But anyway, no, going back sa ating talakayan, may kinalaman sa unjust vexation. No? Kapag ka po ang unjust vexation ay ginamitan ng mga pumasok doon sa or in relation to the Cybercrime Prevention Act. Ibig sabihin, gumamit ng gadget, may teknolohiyang involved, no, na i-elevate po or tumataas po ang parusa, no? At tumataas din po syempre ang bail or piyansa. Kaya po siguro ito yung pagtingin ko, haka-haka ko lang, hindi ko po alam kung yun talaga ang nangyari. Pero yung 120,000 pesos para sa 12 counts pala yun, no? 12 counts of unjust vexation. Usapang Legal. But then again, before we pause for commercial, no, yung sa Rule 3 ng Rules on Summary Procedure, Section 4, sinasabi, the court shall not issue a warrant of arrest, no, for the arrest of the accused in criminal cases governed by the Rules on Summary Procedure except for failure to appear, no, despite notice whenever required by the court. Kaya nga po, in general, sa lahat ng mga nagpapiyansa o kaya ay na-release on recognizance, na dapat po kapag may patawag ang korte, may subpoena ang korte, dapat po ay dadalo kayo otherwise, no? Yung piyansa ay maari po itong ma-revoke or ma-forfeit. Ibig sabihin, mawawalang bisa yung pagpapiyansa ninyo at aarestuhin ulit kayo. Yan po yung pumapasok din yung bench warrant na tinatawag. At the same time, no, kapag ka po kasi ikaw ay nagpiyansa, later on, ma-convict man kayo o ma-acquit, yun pong piyansa, especially kapag cash bond, nagpiyansa kayo na gamit ang cash, no? Nagbayad kayo ng cash. Yun po kasing pinangpiyansa ninyo or ibinayad ninyo. Bali, inilagak lang po ninyo yun doon. Marirecover po ninyo ito. Pero kapag ka po na-forfeited or na-revoke ang inyong bail, yun pong ibinayad ninyo, hindi na po ninyo makukuha. Hindi na po ito maisasauli. Regardless kung ma-acquit or sentensyahan kayong guilty beyond reasonable doubt. Usapang Legal. Kaya para po makaiwas sa ganitong aresto ulit, no, matapos ninyo magpiyansa, susunod po kayo or sisipot po kayo sa mga patawag ng korte. Ayan. Usapang Legal. Matthew Del Rosario, magandang gabi sa iyo. Sinabihan ng pangit doon sa press con, sa pagkahuli sa kanya, pwede din kaya siya mag-counter. Alam niyo po, sa mga pagkakataon kung pagsasampa ng kaso sa korte, madali lamang pong magsampa ng kaso. Ang tanong kung paano niya mapatutunayan at paano siya magbibigay ng mga ebidensya. At the same time, kung ito ba ay sapat ba at mapatutunayan ang lahat ng mga elemento noong crime na inaakusa sa kanya. Yun. Usapang Legal.
Sino pa ba yung mga iba nag-message sa atin? Thank you very much po for watching. At syempre pa, no, yung iba pong mga nagpapadala ng mga mensahe, thank you very much. We've made mention of released on recognizance, no? As compared doon sa released on bail. Ano ba ang pagkakaiba nito? Yung pong released on yung pong bail, no, pansamantalang paglaya matapos makapaglagak ng piyansa sa korte, no? Yun pong released on recognizance, wala pong perang involved dito or wala pong ibinabayad na pera sa korte, no? Sa korte po nagbabayad, ha, no? Wala pong ibinabayad na pera sa korte. Napapalaya po ang akusado mula sa pagkakakulong ng walang piyansa kapalit, no? Kapalit naman ang pangakong haharap siya sa korte at sa ilalim ng batas kadalasan ay kadalasang ipinagkakatiwala sa isang person of authority or sa custodian, no? Na magtitiyak sa kanyang pagdalo, no, sa mga pagdinig. Pwede po kayong released on recognizance ni Cap, no? Kung friends, kung body-body kayo ni Kapitan, no? Di barangay chairman. Usapang Legal! So walang binabayaran. Alam niyo po, napakahirap magpiyansa ngayon. Medyo matagal ang proseso, di ba? Or baka lang napatiming kami na hindi kagandahan yung experiensya. Ano naman yung mga depensa mo, no? Marami po sa atin, ano, baka kasi yung iba, ay meron pala, inaasar ako nitong damuhong to, makakasuhan nga to ng unjust vexation. Kung ikaw naman, no, na kumbaga inaasar ka lang, iniinis ka sa pamamagitan ng pagsasampa ng kung ano-anong kaso sa korte. Ano naman, ng unjust vexation sa korte dahil wala ka namang ibang nagawa, no? Ang tanging ano lang niya is naasar siya sa'yo, no? Ano naman yung pwede mong maging depensa nito? Ano? Pwede mong sabihin, hindi naman, I am in good faith, no? Wala akong masamang intensyon, walang unjustified annoyance o pang iiyamot sa kanya. Hindi ko na yung intensyon na iyamutin siya, no? Siya nga ang nag-umpisa dyan, no? Sinagot ko lang. Usapang Legal! So, ganyan din yung walang perwisyo o napaka-ordinaryo ng insidente at hindi kriminal na antas at hindi rin naman justified yung sinasabing dahilan, no? 'Di ba? Kaya yung sinabihan kong pangit, ay, ewan ko lang. Pero pag sinabihan akong pangit, ay aalma din ako dahil lang sabi ng mga tao, kamukha ako ng tatay ko. O di sinabihan nyo na rin pangit ang tatay ko kapag ganun. Okay lang ako sabihan yung pangit, pero yung tatay ko, hindi. Di ba? Anyway, I'm trying to make our discussion light, ano, dahil pa-weekend na ngayon, at saka patapos na ang Pebrero. Saka naman tayo bumawi pagdating ng Marso. Pagdating ng Marso, lupa, annulment, iba pang mga civil cases, no? Iba pang mga criminal cases ang tatalakayin po natin. Usapang Legal! Isa rin po sa mga depensa dito yung good faith, no? O kaya naman ay may karapatan o authority, no? Or justified ang ginawa, no, ng isang tao dahil ito ay in the exercise of a right, no? Which brings me to the next question. RHTV, paki-flash nga ang no, ang next question. Kasi sabi niya, Attorney Rina, itatanong ko lang po, no? Sana po ay sana ano pwede kaso sa kapitbahay na ginagawang garahe ang harap ng bahay namin. Ang aso nila. Ay, doon din sa harap na pinapadumi ang aso nila. At pag nagwawalis din po, iniiwan na lang sa harap ng bahay namin yung niwalis nila. Ano yung TYVM? Ano yung, gwapo, ano yung TYV? Thank you very much. Masyado nyo sinushortcut eh. Libre naman ang mag full text eh. Usapang Legal! Ayan. So ang tanong niya, yung kapitbahay, ginagawang garahe yung harap ng bahay nila. Unang tanong, yun pong harap ng bahay ninyo, sino pong may-ari? Is that a public place, no? Or public bahagi ng public land or pagmamay-ari ng gobyerno? O ito ay pagmamay-ari ninyo, no? Maganda rin pong matingnan yang ganyang aspeto, no? Pangalawa, ito po ba ay napag-usapan ninyo
no? Napag-usapan po ba ninyo ang ganitong arrangement? O talagang aasar lang at doon talaga pinapark sa harap ng bahay ninyo? Usapang Legal. Ayan. Kapag ka po ganito, may dalawang aspeto. Oy, interesado. Oy, interesado. Balak sampahan ng unjust vexation yung kapitbahay na naglalagay ng tricycle sa harap nila. O doon nagpa-park ng jeep sa harap nila. Ay, di ba nakakauyamot naman talaga yun, di ba? No? Huwag kang magpa-park sa harapan ng may harapan. Doon ka sa harapan mo, di ba? Pero pwede nga po itong pumasok doon, lalo na kapag ka po napag-usapan na ninyo, dahil ito'y nakakabalahaw sa inyo. For example, no? Kapag ka lalo na kapag ka mayroong may sakit, di ba? Kapag ka may emergency, hindi kayo makalabas or hindi makalabas ang inyong sasakyan dahil mayroong nakaharang doon sa harap ninyo, no? Siyempre, kapag in cases of emergency, napakahalaga na unhampered, na walang nakaharang, na walang free flowing, kumbaga, no? Pwedeng maglabas-pasok sa inyong lugar, no? Napakahalaga po nito para sa mga taong may sakit. At the same time, no? In cases of emergency, alam mo, nagkaroon ng sunog. Napakahalaga din po na libreng nakakadaan. Kaya nga po ang ating MMD, tama ba ako, MMDA, may mga clearing operations, no? Ngayon din ang ating mga local government units nagkakaroon ng clearing operations sa ating mga daanan dahil nga po nakakaabala sa trapiko, no? sa ating mga biyahero, no? At the same time, kapag po nagkaroon ng sunog o nagkaroon ng emergency, lalo na kung mga makikipot na lugar, no? Yung mga alley, no? Or makikipot na mga kalsada, dapat nga po talaga hindi ginagawang parking space yung mga harapan ng bahay ninyo. Usapang Legal. Kaya nga talaga it's about time, no? Tayo ay mag-enact na ng batas na kapag ikaw ay bibili ng sasakyan, kung wala ka mang sariling parking lot sa inyong lugar, meron kang maipakita man lang na ikaw ay nagre-rent ng parking space at hindi ka makakaabala sa mga ibang mga mananakay o sa kalsada. Ayan. Usapang Legal. Meron din pong tinatawag na nuisance. Ano naman yung nuisance? Yung nakakaiyamot din. Pero yung nuisance, generally, abatement, no? Ang ating remedyo doon. Hindi kagad, wala yung mga kulong-kulong agad, no? Ang ibig lang sabihin na pupunta kayo sa barangay, patanggal nyo nga po ito. Pakipatanggal nga po itong dito nagpa-park ng kanilang sasakyan. O kaya ay nag-iingay. Kasama po yung mga ganun ka-level, no? Yung abatement ng nuisance. No? Nakakauyamot pa rin, nakakabalahaw. Pero ito pong pagkakaiba ng unjust vexation, immediately criminal na kaso agad. Once ma-file, no? Once mag-recommend ang barangay, no? Yung tinatawag na certificate to file action. Usapang Legal. Ay sinasampa po ito sa prosecutor's office. Yan. By the way nga pala, no? Yun pong unjust vexation, no? Kailangan po itong maisampa within 60 days or within 2 months, no? From the time of discovery, no? From the time na discover mong iniiyamot ka. From the time na na-discover mong inaasar ka pala, no? So kapag lumagpas na po doon sa 2 buwan, hindi ka na maaring magsampa. Maliban na lamang kung may similar occurrence, no? At yun naman yung magiging reckoning or pag-uumpisa ng bilang doon sa another 2 months. Usapang Legal. Kapag ka po isinampa niya yan, beyond 2 months, dismiss na. Hindi ka man lang naka-first base. Diba? Hindi ka man lang naka-first base. John Panopio. Yung trilyonaryo daw na nasa restaurant umorder ng sopas, ang sinerve sa kanya ay posas. Malamang sa kulungan gagawin yung okay. Christopher de los Santos, dapat
si Revilla at si Estrada ang i-presscon. Wala bang presscon sa kanila? Kaya lang ang nakakainis ang tanong, kumusta na po kayo? Ganun lang ang mga tanong ng ibang nag-i-interview. Lalim-laliman nyo naman ang mga pagtatanong. Magandang gabi din po sa inyo, Daddy Roel Resyo. Oy, namiss kita ha. Daddy Roel, bihira ka nang magparamdam. Melvin Ogbamin, ay baka naman ang pinapanood na lang ni Daddy Roel ay si Jackie Resyo. Daddy po ni Jackie Resyo ay si Daddy Roel. Randy Lanit, magandang gabi. Maayong gabi isa tanan. Watching sa La Suerte, Matanaw, Davao del Sur. Oy, siguro mga swerte itong mga tao dito, no? Romel Gabriel, nanonood sa atin sa Mariveles, Bataan. Christopher de los Santos, happy day. Happy day sa inyo. At gayon din sa inyo yung iba pang mga nanonood sa atin. Thank you very much. Okay? Nakakaasar nga yung nagpark sa harapan ng gate pero may garahe naman siya at libreng-libre ang harapan niya. Di ba? Tayo ang nababalahaw. At mas nakakainis yung grabe yung matinding intensyon nung doon pa dudumihin yung aso sa harap ng bahay nyo. Abay, attorney, ano po ang gagawin ko? Doon po pinapadumi yung aso nila sa harap ng bahay. Ipadakot mo sa kanya. Pag hindi dinakot, isumbong mo sa barangay. Ayan. Pero alam nyo, mas maganda pa rin dumiretso na po kayo sa barangay kung hindi nyo talaga malalapitan ng maayos ang inyong kapitbahay. Abay, naiintindihan ko po, mahirap makipag-usap sa barangay, sa kapitbahay kung ganyan. Kaya lang kasi wala tayong choice. Once sa kapitbahay, no? Maliban na lang kung lilipat na sila, no? Hindi ka kasi makapamili ng kapitbahay mo eh. Maliban na lamang kung yung katabing bahay mo ay sa ikaw din ang may-ari at may pinaparentahan mo at mamimili ka. No, ayun. Mamimili ka ng patitirahin mo doon. Pero just the same, kapag ka nakapagpatira kayo, there is no assurance na hindi balahura ang kapitbahay nyo. Usapang Legal. Ayan, may commercial pa tayo. May commercial pa. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mga tanong. Ay, ang haba. May mga tanong. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. At syempre pa, meron po tayong mamaya, bago tayo magtapos ay dahil meron po tayong, nasaan na doon? Yung ating para sa Kring Malakas. Meron, di ba? Bibigyan mo na ako ng kopya noon dahil hindi ko yun memorize, no? But anyway, tayo rin po ay nakaantabay sa mga pangyayari sa ICC because today is day 3 of ICC Confirmation of Charges hearing. As of 5:30 p.m., inumpisa na po ang ikatlong araw ng Confirmation of Charges sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. As of 5:33 p.m., sinimulan po ni Nicholas Kaufman, ang lead Defense Counsel ni PRRD, ang pag-submit ng kanilang argumento at ebidensya sa merito ng kaso ni PRRD. Ipinapakita rin sa pagdinig ang drug war figures kaugnay sa mga nasawi sa ilalim ng Duterte administration. Binatikos ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman ng media sa Pilipinas sa kanyang pagsusumite ng merito. If there's one thing that I've learned from the domestic media coverage of this case, it is that journalists and their editors have a tendency to fixate on ganun. As of 6:17 p.m., pansamantalang naputol po ang transmission ng ICC. Usapang Legal. Interesting po ito lalo na sa mga lawyers and mga law students, no? Dahil syempre ibang-iba po ang proseso sa ICC at ibang-iba rin po ang proseso dito sa atin, no? Kaya interesting po ito, no? Hindi ko alam kung anong pinag-uugatan ng interest ninyo dito sa kasong ito, pero kasama sa pinag-uugatan ng interest ko ay dahil abogado po ako at gusto kong malaman ang mga proseso doon dahil hindi naman ako nanonood ng mga ganito in the past. Magbabalik pa po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Hindi ko pala na-address yung tungkol doon sa winawalis sa kanilang harapan yung basura. Pasok din po yung. Malinaw na no, yung intensyon na pang aasar sa inyo. Yung basura dapat inaano yan di ba? Dinadakot at itinatapon sa tamang tapunan, no? Hindi yung tapunan ang harap ng bahay ninyo. But anyway, bago po natin kunin yung winner natin sa Kring Kring Panalo promo, gusto ko lang pong sagutin itong question na ito. Sabi niya, attorney, yun po bang mga media interviews ay maaring gamitin bilang ebidensya sa kaso sa korte? Usapang Legal. Disclaimer. Hindi po tungkol ito sa kaso ni dating PRRD, no? Ito po ay in general, no? Doon po sa kaso ng pastor, naalala niyo po ba si Enzo Pastor? 'Di ba racer 'yon? 'Di ba he was murdered? Yan. 'Di ba merong mga interviews at pag-amin sa pagpatay sa kanya sa isang broadcaster. Na-interview siya ng isang broadcaster. Yung isang akusado ay naaresto dahil sa ibang kaso. Nung in-interview siya ng isang broadcaster, no, isang batikang broadcaster, umamin na ako po ang pumatay or ipinag-utos po ng asawa. Yan, something to that effect. Yun ba ay considered na ebidensya or magagamit bilang ebidensya? Ang unang tanong po kasi ay sino po ang nag-interview? Like tunay na media personnel ba? Or private person at hindi police investigator o hindi agent nila? Kasi ang sinasabi po doon sa Andan at saka Ordonio cases, yung media questions, basta media questions at hindi custodial interrogation, maari po itong magamit bilang ebidensya, no? Gayon din, no, dapat ay voluntary yung naging admission, kung sakasakali admission of guilt or confession. At the same time, no, walang police coercion o walang coercive atmosphere. Baka naman ini-interview ng media pero nandun pala mga pulis, sige umamin ka na kung hindi, di ba? Walang ganon, no? Kapag ka po may coercion, hindi po maaaring magamit yun, no? So dapat pa ay voluntary at hindi bahagi ng custodial investigation. Maliban na lamang po kung assisted by counsel. Ibig sabihin meron pong abogado na nagpaliwanag sa kanya kung ano ang magiging implikasyon ng kanyang mga ipinahahayag. Usapang Legal. Sabi po doon sa Enzo Pastor case, maaring magamit yung actually kinatigan yung paggamit noong interview ng isang broadcaster doon sa umamin umamin sa kaso. Okay, flash. Basa only. Saglit lang. Saan ba yun? Flash Report. Flash Report!
Kasalukuyan daw pong nagkakaroon ng moderate explosive eruption sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island ayon sa DOST PHIVOLCS. Abangan po ang iba pang detalye kaugnay ng balitang yan. Manatili lamang po nakatutok sa DZRH. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Alicia Hubay. Sandy, magandang gabi dyan sa Southern Leyte. Daddy Ruel Resio at maraming iba pa. Pasensya na kayo, naglobat na yung phone ko. Hindi ko na mabuksan ang lahat ng mga mensahe po ninyo. Pero, ay meron pa. Konting minuto pa. Baka kayanin pa. Happy birthday po muna sa lahat ng nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Kasama na po dyan. Sino ba yung mga nagsa-celebrate dyan? Happy birthday sa iyo. Si Bud Soleta, kamag-anak ko po ito. Ma'am Violi Brion, Helen Advincula, kasama namin ito dito sa office. And again, happy belated birthday kay Judge Cheryl Alomia Macapagal. At maraming salamat sa pakikinig, Kuya Mario Manuba. At yung mga iba pang magsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Oy, Gael, na-miss natin si Gael. Dahil siya po ay super busy today. At happy birthday or advance happy birthday sa iyo, Miss Adi Socrates dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. May nagtatanong tungkol doon sa Kalayaan Island Group. Napaliwanag ko na yan long time ago. Dahil ako po ay kabahagi nung team na nagsulat para doon sa isinabit natin sa UNCLOS way back. Matanda na po ako. Na ako po ay nagtatrabaho pa sa Senado. But anyway, para po naman sa nasaan na ba yung binigay mo sa akin doon? Okay. Gusto niyo po bang manalo ng 500 pesos? Dahil kailangan po ninyong ihanda ang inyong mga telepono dahil baka ikaw ang sunod naming tatawagan. Take note, kami po ang tatawag sa inyo. Kaya wala kayong gastos, no? Sa pagtawag dahil landline ang tinatawagan dito sa amin. Normally kapag mag-cellphone to landline may bayad, di ba? O unless may unli na. Hindi ko alam eh. Hintayin lang po ang mahiwagang kring-kring para magkaroon ng tsansang manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Meron na ba? Oy, meron na nga po. Ano po ang pangalan na taga saan? Magandang gabi po sa inyo. Hello po, magandang gabi po, attorney. Ako po si Roselyn Hinete ng Bulacan. Oy, magandang gabi. Parang bata pa ito, neneng-nene ang boses. No, ilang taon ka na, ma'am? Ay, kahit hindi mo sagutin, kung ayaw mo, okay lang. 42 po. Abay, bakit ang boses may parang 10 years old? O sadya lang malambing? Malambing po. Okay. Ma'am, isa lang pong tanong, napakahirap na tanong ang ibibigay ko sa inyo. Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Siyempre, DZRH po. Yes, congratulations! Nanalo ka po ng 500 pesos. Huwag pong ibababa ang telepono para makausap kayo ng aming staff dito, si Don, kung paano po ninyo makukuha. Siguro mga after 60 days. Hindi, joke lang po. Mabilis lang yan at papadala, di ba, Don? Mabilis lang po na papadala ang panalo ninyo. At kung nais po ninyo ring manalo ng pera, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH News at tingnan ang aming pinned post. Mag-register lang online sa online form, iligay ang tamang cellphone number at baka ikaw na ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono. Wag po kayong mag-alala dahil hindi naman exposed yung mga numbers nila, di ba? Hindi po exposed ang mga numbers ninyo sa aming public page. Kami lamang po aming access nito at ang processing po ng inyong personal na impormasyon ay maingat naming ginagawa only for this purpose. So, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin, Ma'am Alicia Hubay sa Davao City. Thank you very much. At lahat po ng mga nanood sa atin, bagamat ating hindi ko nabanggit, maraming salamat po. Happy weekend and tomorrow, happy swell day. At sa next week, Marso na. At magbabalik po tayo next week on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto, mga taga DZRH TV at syempre pa mga taga IT Department. Ako naman pampanyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli niya ako maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal. No? Sa ano naman, sa hukumang pangtahanan on Saturday. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga Hello, Washi!